As good news, Senator Dante Marcoleta, isa ng ganap na senador, minahal at binoto ng buong Pilipinas matapos pagtulungan ng mga kapwa niyang kongresista at tanggalin sa kanyang mga komite sa Kongreso, duruin at hamunin pa ng suntukan ng mga tuta ni Tambaloslos. Nagwagi ang inapi at posibleng maging susunod na Senate President ng Senado. Ayon pa sa patanong na online post ni Optic Politics sa kanyang official FB page, pabor ba kayo Rodante Marcoleta as the next Senate President of the Republic? Magkaroon ng bagong Senate President, sino? End quote. Matapos nga naging post na ito ni Optic Politics Online, ay matapang na pinatunayan naman ito na nagbigay naman ng opinyon ang batikang journalist at solid Diaz na si Jay Sonsa sa kanyang FB account at ayon pa sa kanya, "Hello Batasan, you have a problem." Para kay Martin Romualdez at sa kanyang mga asong congressman, "Look what you have done for being brazenly arrogant. You just made a small fry, partyless representative, a giant national political figure, and a political hero." Attorney Rodante Dizon Marcoleta, represented sa party list, inalisan ng posisyon sa 19th Congress, inalisan ng membership sa iba't ibang committee at dinuro-duro at hinamon pa ng suntukan. Inalisan ng karapatan na magkapagsalita o makipagbahagi man lang sa mga hearing ng Quadcom at Tricom at higit sa lahat hinamak ang gusto ang hindi lang binigyan at pinagkaitan pa ng hopya. Masdan kung ano ang naging kapalit ng inyong pambabastos sa kanya. Look at him now. Naging pambansang si Mangot, tagapagtanggol ng most trusted and most loved Vice President, unelected by 32 million Filipinos, Attorney Sara Duterte, the 1987 Constitution and the law. Isa na siyang senador, posisyon na minsan minithi ng inaambisyon ni Speaker Martin Romualdez at hindi niya napagtagumpayan. Senator Dante Dizon Marcoleta, the distinguished gentleman from Tarlac, Pampanga, and the Republic of the Philippines, members of the upper chamber of the 20th Congress. Hello Batasan, you have a problem? End quote. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, si Atty. Rodante Marcoleta ang nararapat na maging Senate President sapagkat matalino, maaasahan, matapat, matapang, maraming alam sa batas, humble, mayroong kredibilidad at sumusunod sa batas. We love Senator Marcoleta, watching from Santo Tomas, Batangas. God bless to all of us. Lahat halos ng buong pamilya, angkan at mga kaibigan namin dito sa Roa City. Kapis ay kayo ang binoto at talagang ikinampanya namin dahil nararamdaman namin ang iyong pagiging makatao, makabayan at makadiyos at handang tumulong para sa mga less fortunate ones. Thank you very much, Senator Marcoleta. We're looking forward for a fair, sincere, and honest governance. Salamat. Sabi ko na matutupad talaga yung maging Senate President yan. Lagi ako nagko-comment about sa kanya. Noon ko pa ito idol. Nung isa siyang sa abogado para mapasara ang IBIA-CBN. Hindi tulad ng iba, bumaliktad ito hindi. May paninindigan para sa katotohanan at karamihan. Yes na yes, Sen. Rodante Marcoleta, may ugaling tunay na Pilipino, matapang, matatag, tapat, matalino at tunay na may pagmamahal sa inang bayan. Mabuhay ka, Senator Rodante Marcoleta. God bless. End quote. So, may update tayo tungkol sa mga kaso na naisampa kay Attorney Harry Roque. Ang GMA News, may post siya, 1 hour ago, sabi, breaking. Angeles, Pampanga Regional Trial Court, Branch 118 orders issuance of arrest warrants against former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, Cassandra Ong, and 48 others for charges of qualified human trafficking stemming from the Lucky South 99 scam hub in Porac, Pampanga. So, yun po ang balita. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Si Pokato Kasikoteka, hindi nga napauwi noon si Joe Masison na mas mabigat ang mga kaso ng multiple murders at kidnapping etc. sa Netherlands.
Okay, so nag-apply na si Attorney Harry Roque ng asylum sa Netherlands. So on process ngayon. So ito ngayon, nasampahan siya ng kaso, kaliwat ka ng kaso, may warrant of arrest na. Iba pa yung kaso niya sa tungkol sa ipinalabas nila na alleged pulburon video laban kay Pangulong Marcos Jr. Nasampahan din siya doon ng inciting to sedition. So, baka anytime another warrant of arrest. So, yan na po, kaliwat ka ng kaso at warrant of arrest ang kinakaharap ngayon ni Attorney Harry Roque. Si Maharlika naman, walang problema sa kanya dahil US citizen siya, protected siya bilang US citizen. Ang problema ngayon itong kay Attorney Harry Roque. So ang tanong, anong chances na ma-approve yung application niya ng asylum sa Netherlands? Ano sa tingin nyo? Kung ako ang inyong tatanungin, sa tingin ko, opinion ko lang ito, malaki ang pag-asa na mabigyan ng asylum si Attorney Roque. Kasi nandun mismo si Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulo, na nakakulong ng dahil, yun nga, sa alleged crimes against humanity. Pag-evaluate ng gobyerno ng Netherlands yung kalagayan ni Attorney Roque, baka, hopefully kasi yung mga ganyan is tinitignan nila yung kalagayan Si Joma Sison nga noon, nag-apply siya, nabigyan siya ng asylum. Panahon na nung pinalabas siya, panahon na ni Cory. Ang nagpalabas kay Joma Sison, nakakulong na yan Pinalabas ng Cory administration. Protective ang Cory administration. Wala nang masyadong threat sa kanya dahil pinalabas siya. Kung Marcos administration sana, pwede. Lang, nag-apply pa rin siya na yun, pinagbigyan. Kaya, mas matindi ang compared kay Joma noon, mas matindi itong kalagayan ni yung alleged political persecution. Kasi political asylum seeker siya. Mas matindi ang alleged persecution kay Attorney Harry Roque. Kaya tingin ko, mapagbibigyan siya, makakakuha siya ng asylum sa Netherlands. Ang problema, kung ang gobyerno ng Pilipinas gagawa ng official move to block yung asylum, yun ang problema. Wala pa akong, I don't know kung mayroon na bang official move ang Marcos administration, Marcos Jr. administration, nag-communicate sa Netherlands government na huwag bigyan. Ang bilib ako, Timor-Leste. Maliit na bansa lang yan, bagong-bago pa, na kailang may balls. Pero yun nyo, Pilipinas nag-request extradition, balik nyo dito si Tevez. Nag-desisyon ng korte na, hindi pwede. Kaya, masarap tumira sa Timor-Leste, may prinsipyo. So kung ang Timor-Leste nanindigan at hindi nila in-extradite si ex-congressman Arnie Tevez, palagay ko ganyan din ang mangyayari mangyayari kay Attorney Harry Roque. Okay, magbasa tayo ng comments. Mirasol Fernandez Limpag, the fruits of Senator Risa Hontiveros' labor and dedication. Okay, may palitan din ng salita between Attorney Roque and Jose Claire Castro. Nagsalita si Attorney Roque na kahit hindi naging kandidato si Junior, sabi niya, meaning President, natalo pa rin. Kaya ito na yung proof na lame duck president na siya. Lame duck, wala nang silbi. Ang sagot naman ni Jose Claire Castro kung totoong lame duck ang president, wala na siyang magawa. Bumalik ka na dito. Ang galing napakagaling yung sagot ni Jose Claire Castro. Talagang palaban. Bagay na bagay sa kanya na siyang inilagay dyan. Kaya hinahamon niya si Attorney Harry Roque na,
balik ka dito sa Pilipinas para patunayan mong lindak ang presidente. Of course, hindi babalik ang kawawa si Atty. Roque. Pag babalik siya dito, talagang matutulad siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Pag-usapan naman natin ngayon yung nasimulan na pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. May 1 nasimulan nila. Pagdating ng May 2, na-stop dahil pinatigil ng COMELEC. Kailang ang guidance ng COMELEC, May 13 pwede na ulit magbenta. So kumusta? May 15 na ngayon, wala pa akong na-monitor na pagbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Cebu or Visayas. So ano ba, Governor Gwen Garcia, di ba pangako nyo yan, promise nyo yan na magbenta? Bakit ngayon? Parang hindi nyo na itutuloy. Sana ituloy ninyo. Dahil maraming umaasa, maraming matutuwang mga pobreng Pilipino na makabili ng murang bigas. Okay, nag-research ako sa ibang lugar meron pala. Okay, unahin natin ito sa itong post ni Party List Chairman Cardema. Meron sa Baguio, kailang murang bigas, kailang dog rice. And then sa Metro Manila meron. Ipakita ko mamaya. Ito. Ay, Chairman Ronald Cardema po, na Duterte Party List. Alam na, dito tayo sa Philippine Military Academy. Paglabas natin, nagpapagas tayo. At nakita natin itong mga presyo ng bigas. Nagpapagas tayo. Nakita niyo yung presyo ng bigas. 62 per kilo, Japanese 50, 65, 55, 65, 50. In 200 meters. May mura pala. Pagtingin ko, dog rice. Dog rice. 38. So kung yung rice para sa aso, 38, saan galing yung 20? Na para sa tao? May pang-aso na nga yung 38. Ayan o. Ngayon ko lang nakita Ngayon ko lang nakita. Oh. So nakita ko, wala presyo ng bigas ngayon, 50, 48, pinakamura to 60, 65. Pagtingin ko ba, may 38, may mura naman pala. Nakalagay dog rice. Pang-aso, Diba? So, paano nangyari dog rice? 38 per kilo. Tapos yung pang-tao na pinagmamalaki ngayon, 20. Diba? Ayan, nakakita na rin ako niyan, dog rice. Pang-aso talaga. So, yung 20 pesos, pwedeng ibenta, yung higher quality na kailangan highly subsidized, aabunuhan ng gobyerno. So, taxpayers money pa rin ang gagamitin dahil highly subsidized. Pwede. Ito, good news ito sa Metro Manila, other parts of Luzon, meron. So ito, balita ng GMA News. Ito. At na nagbibenta ng 20 pesos na bigas dito sa Kamuning Market. Bukod dito, may iba pang mga lugar dito sa Metro Manila na nagbibenta na rin ito. At ang good news pa sa ating mga kapuso, hindi na lamang sa Metro Manila. Dahil simula ngayong araw ay makakabili na rin ito sa ibang mga lugar, kabilang na sa Bulacan, Cavite, Mindoro at Rizal. Kung ano mga requirements na kailangan at gaano nga ba karami ang maaaring bilhin, alamin yan sa ulat namin sa Bulacan. Mga kapuso, ito. Okay, so mabuti naman, kahit limited lang, kaysa sa wala. Metro Manila, Cavite, Rizal, Bulacan. Ang alam ko nito, pinakamarami na yung 10 kilos per week. Sa isang buwan ata, 30 kilos. Kaya lang, ito, piling sector, yung vulnerable sectors of society lang. Sino? Senior citizens, okay? Persons with disabilities, solo parents, and poor peace, yung mga indigents. Sila lang ang makakabili niyan. So, okay na rin. Sana sa buong Pilipinas. Kumusta kami naman dito sa Mindanao? Bakit galit ba kayo sa Mindanao dahil puros Duterte ang nanalo dito, yung Duterte 12 nanalo? O magbebenta rin ba kayo sa Mindanao? Sana. Tapos na po ang eleksyon. So again, maganda ito na merong tinda na sa Metro Manila and nearby provinces, Tig 20. Sa mga nahihirapan dyan, basta senior citizen kayo, solo parents, poor peace, and sino pa yung isa, pwede na kayo makabili. Malaking bagay yan. Kaya lang, yun nga, highly subsidized. So, ano ba ito? Promise fulfilled? I don't know sa inyo. To me, it's not. Ang promise fulfilled,
yung naipababa nila, sana yung kampanya noon na 20 pesos per kilong bigas para sa lahat. Ngayon, ang binibentahan lang nila disadvantage o vulnerable sectors. Paano yung ibang nangangailangan ng bigas? So, paano na-fulfill ang promise?